Good morning guys. So guys, good morning guys. Good morning guys. So andito ako ngayon sa Nepigon. And ayun, iniwan ko si partner ko na si Nelson doon sa Lunglak dahil wala pa naman siyang appointment sa biyahe niya, no. So ayun, solo akong umabante. And ayun, nandito ako sa isang parking area. Papahinga muna saglit dahil inaantok na ako. And malapit na rin ako sa Thunder Bay doon sa aking pagdideliveran ng load. 85 kilometers na lang. So ito 85 kilometers na lang yung layo, yung distance. Tapos Aga City na ng umaga. So yung aking appointment ay alas 8 ng umaga. So kakayanin naman to. Papahinga lang ako ng saglit, no, dahil naantok ako, no. Maganon-ganon na ako sa pasada. So ayun nga, no, medyo pangit yung panahon ngayon, naulan siya, no. Madulas yung kalsada. And ayun, labas muna ako saglit at titingnan ko yung aking load. Oy, ako, Diyos ko. Guys, ayun, isang U-turn ng Snowplow Mobile tong aking pinaradahan, no. So kanina nag-road check na ako doon kanina, no, mga 100 kilometers, no. Titingnan ko lang, road check natin, check yung ating kung mahigpit. So mahigpit pa naman to dahil 100 kilometer na yung aking tinakbo, no? Yan. Parang lamig ng panahon, no? Lamig dahil umuulan. So ito bagong kasada to, gagawin nila ito para maging divided highway na to. So ngayon guys, no, pag ako'y yung guys, no, pag ako'y nantok, no, ako'y ihit ko talaga, hindi man idli, nakalakad, iikot sa truck para mawala yung antok. So ayun, nawala na yung aking antok, no. Hindi na akong bumalik sa pag-drive. So ayun, tara. So ayun, tara guys. Guys, no, nasa 1,300 kilometers. And mula doon sa location ng aking pagdideliveran ng load papunta ng yard sa Manitoba, sa yard namin, ay meron pang almost 700 kilometers na travel. Nakuha nyo ng 8 to 9 hours. Medyo malayo pa. Narating ako mamaya pang gabi. And pagdating ko doon, na rin ako mag-reset. Pahinga. And ayun, doon na rin kami magkikita ni Nelson siguro. Baka si Nelson na i-diretso na ngayon yun sa Winnipeg.
magdadrive pa ako dyan, sigurado aantokin talaga ako dyan. Kasi galing ka sa uyan, galing sa madilim yung mata mo, tapos masisika ka nga ng liwanag, araw, ayun, parang na ano yung aking isipan, aantokin ka. Pero pag nalampasan mo naman yung alas 7, kaya kanina ginawa ko ngayon alas 7:15 na, ay nawala na yung antok ko. Kaya okay na to, tuloy-tuloy na rin yung antok. Wala na tayong problema na antokin pa ako sa daan. Yun, ayos na yung ating senso. Ano bang senso? Basta senso. Yun guys, so 71 kilometer na lang and alas 7:22 na, and yung aking appointment ay alas 8. So ayun, kakayanin naman to kahit na lumampas tayo ng mga ilang minutes na. Basta yung atin safe yung ating pagdating, no? Bahala mo diya. Ano ba to? Bakit nilagyan ng cone? May bagong spalt. Ang daming mga ginagawang kalsada dito sa Highway 11. Okay, ito na yung divided highway, bagong divided highway, no? Papuntang Thunder Bay. So, diretso na yan, papuntang Manitoba. Divided highway na. And doon sa unahan, non-divided highway pa din doon. Delikado yung non-divided highway dahil sa lubungan yun. Lalo na yung mga driver na inaantok, kakainin na yung daan ng delikado. Lalo na pag winter, napakadulas yung kalsada, nagbablock ice, pumupunta doon sa nag-aano ba, na kinakain na nila yung kabilang kalsada pag minsan ganyan, inaantok. Kaya ang dami na aksidente dyan sa ano na yan, yung kalsada na yan, Highway 11, 17, gano'n. So bago lang to, bagong asphalt lang ito. Ayun, itong undivided highway na to, diretso na to ng Kenora. Pangit yung panahon ngayon, ulan ng ulan. Parang rainy season. So normally tumatakbo ng 90 to 100 na yung truck dito. Pero yung iba lumalampas ng 100, 110, 105, gano'n. Itong kasada na to, bagong gawa lang to. Bagong widening lang. Ayun o, mayroon pa nagtatrabaho. So pag ganito, minor lang tayo, no? Minor. Yan, minor lang. Then pag nalampas na yun, banat
back to 100. Kasi respect lang din tayo, no, sa mga nagtatrabaho sa kalsada. 11.5 kilometers, turn right on Highway 11, then take the first left. Anong turn right? Pataka lang ka. Itong garment nito, ano siya, hindi pa siya updated. Iwan ko ganito siguro kalsada dati, oh. Pinapa turn right or turn right. Turn right. Ay. Wala namang ano dyan, wala namang nilikuan dyan. Hindi pa ito na-update. O, sabagay, bagong gawa lang tong kalsada, kaya ayun. Nakikita nyo yung garment, no, sa unahan, no, 550 meter. Pinapakanan niya ako. Turn right on Highway 11, then take the first left. So, turn right to Highway 11. So, wala namang turn right dyan. So, hindi pa nabago yung ano dito. O, hindi na-update, no. Ayun, babalik naman. Continue. Bumalik siya, nag-continue na sa Highway 11. $63 kilometer na lang, guys, and I have 33 minutes to go para makarating doon. So saktong-sakto lang to, dahil yung appointment ko nga ay 8 AM. Kailangan nandun ako 8 AM dahil yung mag-a-unload nito ay nag-aantay na, or doon yung time niya na i-unload yung aking pangarap. So, pangalawang araw ko nang tong travel. Salubungan. Yan, balik na pala ng salubungan dito. Doon na pala yung non-divided highway. Dito, non-divided highway na pala to. Tingnan nyo yung lugar, guys, ang ganda. Parang nasa Pilipinas lang. Yung bundok, kakahuyan, ano, parang iniisip ko na nasa bukid nun ako na nabiyahe. Halos kaparehas din yun ng yung view, yung aura ng lugar. So ang ano lang dito, kaibahan ay walang bahay, no? Walang bahay, walang tindahan na maliit. Ayun, wala kang makita na tao naglalakad, no? Yan ang difference ng lugar na aking dinadaanan. Guys, tapos na may unload yung aking load. So, wala na akong karga. Empty na. So, napagod din ako, guys, doon dahil 4 na tarp yung aking tinanggal. Ang daming strap yung belt, no? And isa na ako kasi wala sinala. And yun nga, pauwi na ako, babalik na ako na standby. So, ayun, guys, ito nga, tapusin na aking yung video. Maraming salamat sa pagtanaw. See ya sa sunod na upload ng mga video. Never stop, I'll get it if I want